magpasalamat sa Diyos sa pagkakataon binigay sa atin ng Panginoon upang muli po tayong makinig ng salita ng Diyos. Ayan. So, salamat sa iyo, Panginoon namin Diyos. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful opportunity that you have given to us. Once again, upang kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. And we pray, Lord God, na buksan mo ang aming spiritual understanding upang ito po'y maunawaan namin. At ito po ay maging kalakasan namin at paghahanda na rin sa nalalapit na pagbabalik mo, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige, maaari na kayong maupo, mga kapatid. So, Matthew chapter 24, verse 14. Sabi rito, "And the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come." Yun. God bless the reading of His holy words. You know, nang nasinimula ng Panginoon ang kanyang ministry, ay ito'y sinimulan muna ni John the Baptist at siya ay nangaral sa Israel in preparation for the coming of the kingdom of God. No? Sabi ng Panginoon, si John the Baptist yung maghahanda sa daan ng Panginoon. Ayan. So siya yung forerunner of the Lord Jesus Christ at makita natin dyan na He preached the coming kingdom of heaven. Amen. Doon po sa Matthew chapter 3 o chapter 3 verse 2, sabi niya, "Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Yan. Okay, so sinasabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So, maging ang ating Panginoon Jesus ay bago niya simulan yung sa simula ng kanyang public ministry, so he began his public ministry with a message na nagsasabi ng the coming of the kingdom of heaven, then you have to repent. Repent, sabi ng Panginoon, for the kingdom of heaven is at hand. Malapit na yung paghahari ng langit, no? Kaharian ng langit. Then sa Matthew chapter 4 verse 17, ay mula noon ay nagsimula ng mangaral si Jesus at magsabi na magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Now, the apostles also preached the same message. Ano po? Yung good news ay pinahayag ng mga apostle about the kingdom of God. Okay, so Acts chapter 8 verse 12 ay sabi rito, datapat ng mga paniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nabautismohan ang mga lalaki at mga babae. Yan, ito po yung nangyari doon sa lugar ng panahon ng mga gawa. Amen po ba? So nangaral si Felipe at pinahayag ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan. Okay, ngayon po, from the time of John the Baptist, the kingdom of God has been preached. From the time of John the Baptist, the kingdom of God has been preached. Then this kingdom has been established at the cross of Calvary. So yung pong kingdom of God na i-preach ni John the Baptist ng Panginoong Yesus ay na-establish ito doon sa cross of Calvary. Ibig sabihin, doon po pinagtibay yung pagsisimula ng paghahari ng Diyos. Yan po ba? So when Jesus declared, "It is finished," doon siya ay nakapako sa cross, declare niya, "It is finished." Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, the dispensation of law was finished. So yung dispensation of law ay tapos na. Then the dispensation of grace has been started. Doon na po sa panahon na yun na-establish yung dispensation of grace. Amen po ba? So ang dispensation kasi, kapatid, ito yung mga panahon ng dealing ng Diyos sa daigdig. So sa simula yung kay Adam and Eve, that is the dispensation of innocence. Wala silang alam diyan eh. Wala pa silang kasalanan, wala pa silang alam. Hanggang sa sila ay kumain ng pinagbawal na bunga na sinabi ng Diyos, then natapos yung dispensation of innocence, nakita nila yung kanilang sarili at sila na konsensyo, so that is the dispensation of conscience. Hanggang doon sa panahon ni Abraham, okay? Dispensation of conscience. Pagkatapos ng dispensation of innocence, dispensation of conscience,
Then pumasok yung dispensation of the human government. The dispensation of human government, ito yung panahon na itinayo yung Tower of Babel, sapagkat gusto nila na maghari ang mga tao, sila yung maghahari doon sa buong daigdig. So tuloy-tuloy yan mga dispensation na yan, hanggang dumating sa dispensation of law kay Moses, at after ng ilang taon, tatapos yung dispensation of law, nang dumating si Jesus, He started the dispensation of grace. Now we are still in the dispensation of grace. Amen po ba? So ang dispensation, ito yung dealing ng Diyos sa buong daigdig sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So we live by the grace of God. Lahat tayo nabubuhay by the grace of God. Kaya nga makikita natin yung panahon ng law, kapag ka ikaw ay nagkasala, patay ka agad eh. Pinapatay ka agad ng Diyos. Ito pag nagkasala ito, kapag sumuway ito sa kalooban ng Diyos, patay ka agad yan. Okay? At ganun ang dispensation of law. Kaya makikita natin yung higpit ng Diyos during the time of the dispensation of law. Pero nang dumating si Kristo, it started the dispensation of grace. Okay? So kaya makita natin, minsan nagtatanong tayo, bakit itong masamang tao hindi pa pinapatay ng Diyos? Well, under the grace tayo. Hindi ka nagawin ng Diyos yun. Amen po ba? Unless na lang yung tao mismo papatayin niya yung sarili niya. O kaya makipag-away siya hanggang sa mapatay siya. Pero ang sinasabi natin, the dispensation of grace, this is the longest dispensation in the history of Christianity. Amen. Kasi ito yung nagsimula noong si Jesus ay dumating sa daigdig, namatay, at muling nabuhay, then that started the dispensation of grace. Amen. So all of us will live under the grace of God. Pero matatapos ang dispensation of grace. At ito'y patapos na, kapatid. Okay? Mangyayari ito kapag dumating na si Jesus. So the dispensation of heaven is now in the heart of those who believe in Jesus. Yung dispensation of of heaven, yung kingdom of heaven, nang tinanong si Jesus ng mga Hudyo ay papaanong darating yung paghari ng Diyos. Sinabi niya sa Luke chapter 17 verse 21, sabi niya, nisasabihin man nila, narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng langit ay nasa puso na ng tao. So, nang tinanggap mo na si Kristo sa iyong puso, then ang paghahari ng Diyos ay dumating na sa iyo. Amen po ba? So, ikaw ay pinaghari ng Diyos. So, for those who accepted Jesus as Lord and Savior, they have been translated from the kingdom of Satan to the kingdom of God, from darkness into light. So nagkaroon ng tinatawag natin paglipat. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, naalis ka na sa kingdom of Satan, nalipat ka na sa kingdom of God. Naalis ka na sa darkness, napunta ka na sa light. Okay, sa liwanag. So ganun na yung condition natin. Now, so ganun ding layunin tinawag ng Diyos si Apostol Pablo, at sabi niya doon sa Acts chapter 26 to 18, siya ay pinadala ng Diyos doon sa okay? Sabi niya, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magsibalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ng Satanas hanggang sa Diyos. So makikita natin yung transition. Nang dumating tinawag si Apostol Pablo, ang kanyang objective is i-preach yung gospel, at ang lahat ng tatanggap sa Panginoong Jesus ay lilipat na from darkness into light, from God to Satan, at from Satan to God. Amen po ba? Okay. So sa ganung kaparaan, kapatid, makikita natin na bago umakyat ang Panginoon sa kalangitan, ay binigay ng Lord yung pong the Great Commission. Kung tinatawag natin yan, the Great Commission. Makikita natin yan sa Matthew chapter 28 verse 19. Ano yung the Great Commission? Tingnan natin uli. Ano sabi niya? Pakibasa nga. 28 verse 19. Okay. Sabi niya, sabi tayo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Verse 28, 20, 29. Tama ba yun? And, 19, 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Okay. So, si Mark ay nagsalita rin sa ganun ding message. Sabi niya sa Mark chapter 16 verse 15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So now, this gospel
to be preached is the gospel of the kingdom. Yan. Itong gospel ito, this is the gospel of the kingdom of God. Amen po ba? Now, this gospel of the kingdom will be preached to all nations. Then the end will come. This gospel to the of the kingdom will be preached to all nations, and the end will come. Kaya natatandaan niyo yung text natin? Balikan natin yung ating text. Sabi niya, Matthew 24 verse 14. Okay? And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Okay, gusto kong magtutok tayo dyan sa verse na yan. Amen po ba? So, and the gospel of the kingdom shall be preached to all, in all the world, for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ngayon po mga kapatid, hindi po sinabing kapag na-preach na yung gospel to all nations at tinanggap na ng lahat ng bansa yung ebanghelyo, darating na yung wakas. Hindi po ganoon. Ang sinabi lang niya, kapag na-preach na, tanggapin man nila o hindi. Ang importante, kapag na-preach na. Now the question, hindi pa ba na-preach? Okay? So alam naman natin na hindi tatanggapin ng lahat ng bansa ang ebanghelyo. Pinipersecute nga ng ibang mga bansa ang mga Kristiyano na naghahatid ng salita ng Diyos. Hindi po ba? Sa ibang bansa ay talagang pugot uli yan. Sa ibang bansa ay talagang kinukulong yan. At dinideport yan. Okay? At yung iba ay talagang pinapatay. Okay. So, hindi po yun ang sinabi na sisignal sa pagbabalik ng Panginoon. Ang sisignal sa pagbabalik ng Panginoon, kapag pinreach na, ipinahayag na yung salita ng Diyos sa lahat ng bansa. Kapag naipahayag na ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa, kapatid, sa darating yung wakas. Ang tanong natin, may bansa pa ba sa daigdig na ito na hindi pa nakapakinig ng gospel? Wala na po. Lahat ng bansa sa buong daigdig nakapakinig na ng ebanghelyo. Walang bansa sa mundo nito na hindi narinig si Jesus. Hindi nakaabot sa kanilang pandinig na merong Heso Kristo. Amen. Walang bansa sa mundo ito, kahit yung kasulok-sulukan ng buong daigdig, nakapakinig na ng tungkol kay Jesus. Amen. And Jesus Christ is the gospel. The gospel is about the Lord Jesus Christ. Okay. So ang issue ay kapag nakapakinig na, kapag naipahayag na. So hindi pinag-uusapan kung tinanggap na. So gusto kong maging malinaw sa ating lahat kasi merong mga nagsasabi kapag daw Kristiyano na ang lahat ng tao sa buong daigdig, darating na si Kristo. Hindi ganoon ang sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Panginoon, kapag naipahayag na sa buong mundo ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, darating na ang wakas. So gaano kalapit yung malapit? Amen. So okay. So sa anong end? Okay. Tingnan natin muna ito, ano? Ano ang instrument na ginamit ng Diyos at ginagamit natin sa panahon ngayon para maipaabot ang gospel sa lahat ng bansa? Internet, Facebook, YouTube, text, messenger, Viber, at marami pang iba. At lahat yan naghahatid ng salita ng Diyos. Amen po ba? So ang tanong, maski nga basurero may cellphone eh. Yes. Amen po ba? Maski nga yung mga kagaya nung ako'y nandoon sa Manila, no? At naglalakad ako. Nakita ko yung ulubi, yung natutulog sa kalsada, nagte-text siya. May cellphone siya, ha? Amen po ba? Natutulog sa kalsada, meron siyang cellphone, ganyan. Okay, so ibig sabihin natin kapatid, meron pa bang bansa sa mundo nito na hindi pa ho nakarinig ng gospel? Wala na. Sabi niya kapag ang gospel ay naipahayag na, di sinabing pag tinanggap na, kapag naipahayag na ang ebanghelyo sa lahat ng bansa, then the end shall come. And what end is that? Anong end yung sinasabi ng Panginoon? Ito po yung end na sinasabi ng Panginoon. That is the end of the grace period. Okay?
That is the end of the grace period. Halimbawa, sabi ni Mayor, okay, may biyaya ang munisipyo natin sa lahat ng mga naapektuhan ng COVID, ng ating lockdown. So lahat po ng mga naapektuhan, ang biyaya po ng ating government, ng ating local government ay magbibigay po ng isang sakong bigas lahat. Ayan, okay. Di ba? Hindi, isang beses lang. Ng araw-araw. Okay, so ito na ngayon nangyari. Merong mga hindi pumila. Merong mga hindi na, instead they criticize this announcement, di ba? They criticize the announcement. Then, dumating yung time na, okay na, ayos na, may pamahagi na lahat, at nasabi na sa lahat na meron, okay, end na. Pagdating na end, darating ka ngayon. Ako po, yung biyaya ng bigas, ay wala na. Tapos na. Now, this is the same with the gospel. Ang gospel ay papahayag sa buong daigdig whether you accept it or not. Kapag ito'y naipahayag na, hindi sinasabi ng Bible na kapag tinanggap na ng lahat. No, hindi ganon ang concept na sinasabi natin dito at sinasabi ng Panginoon. Kapag naipahayag na yung tungkol sa Ebanghelyo ng Diyos, then the end shall come. Then what is the end? That end is the end of the grace period. Amen? Dahil after the rapture of the church, the grace period will come to its end. So ano ang magtatapos ng grace period? Yung rapture of the church. That will end the grace period. Alam mo, nung pinag-aaralan ko ito, binabasa ko yung mga notes. Kinabahan ako. Hindi para sa akin, hindi para sa Panginoon, para sa mga tao sa paligid. Amen? Because nakapakinig na ang buong daigdig. Kapag ang Ebanghelyo naipahayag na sa buong daigdig, hindi sinabing kapag tinanggap na, hindi kapag naipahayag na, then the end shall come. And that end is the end of the grace period. And that grace period will end when the rapture takes place. Amen? Okay. Bakit po? Bakit magtatapos doon sa rapture? Kasi wala na pong church sa lupa after the rapture. Ang church ay kukunin na ng Panginoon. Dadalhin niya na doon sa kalangitan. Wala nang church sa lupa. Oh, for what is the grace? Yung recipient ng grace is wala na rito. Okay? So, so dahil wala ng church sa lupa, at yun ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 18. 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 18, ano sabi niya? Pakibasa nga po. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo ang salita ng Panginoon, na tayo na mababuhay, na namin sa pagbabalik ng Panginoon, ay hindi tayo makakuna sa asamang paraan sa nangatulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig na gagawin, at may mapapakpak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na magbilig. Kung magkagayon, tayo na mabubuhay na nangatitira ay gagawin kasama nila sa mga alapaap, upang masalubungin ng Panginoon sa amin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpapailan. Yan. Kaya, mag-aliwan kayo sa mga salitang ito. So, ngayon ay naroon yung paalala ng Apostol Pablo, mag-aliwan kayo. Pero paano ka maaaliw kung wala ka sa church? Hello? Paano ka maaaliw? Sabi ng Apostol Pablo, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, sapagkat makikita natin nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi po ba kayo dyan? So, makikita natin kapatid, na pagdating ng rapture of the church, after the day of the rapture, ay wala nang preaching ng salvation by grace through faith. Wala na yun. That will stop.
Kasi ngayon ang salvation is by grace through faith dahil tayo na under the dispensation of grace. Kaya kapag sinabi natin, o kapatid, friend o brad o sis o kapitbahay, ang mahal ka ng Panginoon, gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas, na matay siya sa krus para sa iyo, tanggapin mo si Kristo, at patatawarin niya lahat ng nagawa mong kasalanan mula pa nung ikaw ay pinanganak o hanggang sa panahon na ito, hanggang sa darating pa panahon. Ang biyaya ng Diyos ay masagana para sa iyo. Amen po ba? So that will be the message. So that is the message nowadays. That we are inviting people by the grace of God. Amen po ba? You are inviting your friends by the grace of God. You are inviting your parents by the grace of God. You are inviting your neighbors by the grace of God. So all is by the grace of God. Amen po ba? But after the rapture, wala na hong preaching about the grace of God. Ano yung natitira? Yung salvation by grace through faith, tapos na. Dahil yung offer na salvation by grace through faith in Jesus Christ ay lumipas na. That is the dispensation of grace. So there will be no second chance, second rapture. After the rapture, wala nang second rapture. Okay? Let me explain. Kasi kapag naiwan ka sa rapture, amen? Wala ka nang iintayin pang second rapture. Wala na. Once lang yan. Pag naiwan ng isang tao sa rapture, wala na siyang hihintayin second rapture. Walang second batch. Amen po ba? Walang second batch. Ayan. Sa totoo lang kapatid, when I studied about the rapture and the second coming of Christ, naninervyos ako kapatid. Pero hindi ko pwedeng itago ito sa sarili ko. Because I have the responsibility to all my people or members or sino man nakakilala ko na ipaalala sa kanila that the dispensation of grace will stop. Titigil siya. Hindi habang panahon yan. Amen po ba? Sabi ng iba, narinig ko, Bishop, sabi ganyan, di ba? Yung pagpapahinuhod ng Panginoon ay alang-alang daw sa atin. Oo, sabi ko. Alang-alang sa inyo. Ayaw niya kasing may mapahamak. Alang-alang sa inyo, nagpapahinuhod ng Panginoon. Kasi yung sinasabi ng mga mockers na, asan na yung Panginoon yung darating? Hanggang ngayon, wala pa. Namatay na yung manunod namin, pero wala pa yung Panginoon na sinasabing darating siya. Sabi ni Apostol Pablo ay, dahil sa inyo, alang-alang sa inyo, nagpapahinuhod ng Panginoon. Kanino alang-alang kanino? Alang-alang kanino yung pagpapahinuhod ng Panginoon? Alam niyo kapatid, alang-alang yan sa iyo. Ikaw na mananampalataya, kaya siya nagdi-delay ng rapture pa, pero dapat nangyari na noon. Pero alang-alang sa iyo, kung matatandaan nyo, nung gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, niligtas niya si Lot dahil kay Abraham. Amen. So sabi ng Bible, nang maalala ng Diyos si Abraham, niligtas niya si Lot. Pero actually, walang responsibility ang Diyos kay Lot. Kay Abraham lang. Kanya lang nang maalala ng Diyos si Abraham, iniligtas niya si Lot. So si Lot yung sinaalang-alang ng Diyos, hindi si Abraham ang isinalang-alang ng Diyos, hindi si Lot. Kasi kapag napahamak si Lot, masasaktang mabuti si Abraham. Because he is the friend of God. So kapag nag-rapture na naiwan yung mahal mo sa buhay, ikaw yung lalong masasaktan. Kasi naiwan sila, wala nang susunod sa kanila, wala nang next rapture. So alang-alang sa inyo, sabi yung kausap niya mga Kristiyan, alang-alang sa inyo, nagpapahinuhod ng Panginoon. Kasi ayaw niyang may mapahamak. Kanya lang, hindi naman pwede na yung hindi paglapit ng mga tao sa Panginoon, ang siya magdi-delay lalo ng pagdating ng Panginoon. No. Alam niyo ba na nakita na lang ni Enoch mula sa panahon ni Adam, 5th generation from Adam. 5th generation from Adam. Wala pa si Abraham. Wala pa si Lot. Okay. Wala pa si Jacob. Wala pang Israel. Wala pa lahat. Si Enoch, 5th generation to Abraham. Amen po, from Abraham. Sinabi ni Enoch, dumating na ang Panginoon.
kasama ang laksa-laksang mga banal. Ang tinutukoy niya is the second coming. How come na nakita niya ang second coming, samantalang hindi pa nga pinanganak si Kristo? Wala pang first coming. Ibig sabihin, planado na ng Diyos lahat-lahat, mula sa simula hanggang sa wakas. At walang pwedeng bumago ng plano ng Diyos. Amin po ba kayo dyan? So, planado na ng Diyos yan. Kaya from big generation, from Abraham, sinabi na ni Enoch, dumating na ang Panginoon kasama ang laksa-laksang mga banal. Sabihin, yung mga Christians na ni-rapture na ng Diyos kasama pagbalik niya sa second coming. Imagine mo, panahon pa ni Enoch, nakita niya na yung second coming. Hindi pa nga nangyari yung first coming. Ibig sabihin, planado na lahat yan. At kasama na sa plano ng Diyos, yung pagtatapos ng grace period. Kaya makikita natin ito, there will be no second rapture, na kapag naiwan ang isang tao sa rapture, then wala nang second chance. So, ang ham natin, ang panawagan natin is huwag kang paiiwan. Amen? Okay, taas nga kamay. Ipatong sa katabi, sabi mo sa kanya, huwag kang paiiwan. Ayan, kukurutin kita. Okay. So, paano ngayon yung salvation ng mga naiwan? Ano ang salvation ng mga naiwan? Sinasabi ko nga, di ba, na kapag ikaw ay pag nagpipreach tayo dito, kahit pinapadala ko yung mga messages ko sa iyo, hindi niyo makapansin. Amen po ba? Narinig na niyo, pinapadala ko pa. Kasi pagka nag-rapture, maiiwan niyo ito. At mabubuksan ito ng nanay mo, tatay mo, kapatid mo, at makikita na yung messages. Diba? Aba, nag-rapture, naiwan mo ito, nalaglag ito, bubuksan ito ng mga unbeliever. Uy! Makita nila yung message. Ay, ito pala yun. Kaya alis niyo yung password. Para mabuksan. Hindi, gagawin nila yan. Pupunta sila doon sa nagtatanggal ng password, di ba? Yan. So, mabubuksan nila yan. Ay, ito na, nagalit ko na. Ay, ito message na ito. Ay, naku, naiwan ako. Yan. Amen. So, yan po, kapatid eh. So, ano ngayon ang means of salvation pagdating ng after the rapture of the church? Ito po. Huwag kang magpapatatak ng 666 sa kamay o sa noo. Huwag. Huwag kang magpapatatak. Kasi yun na lang ang pag-asa mo, yung wala kang tatak. Hello. Yung panahon ngayon na nagigipit yung mga walang vaccine. Malaya yung may vaccine. At nagpapalabas sila ng utos na hindi ka pwedeng sumakay sa public transport, hindi ka makakapasok sa trabaho kung wala kang vaccine. This is just a dry run. Hindi ito pa yung 666. Ito yung dry run. Amen? Sumablay ang Pilipinas doon sa unang dry run. Okay, conditioning the mind. Sumablay ang Pilipinas sa unang dry run. Ano yun? Hindi ka makakapasok doon sa NLEX kung wala kang RFID. Amen? So, hindi ka papapasokin doon. So, ang mga tao nag-aapura silang makabili ng RFID, maglagay ng para sa ganun, ay malaya silang makapasok doon at wala silang hassle na pipila pa, di ba? Yung iba, hindi kumuha, so pumipilis ang haba-haba ng pila nila. So, nakita ngayon na ito pala, sa ibang bansa, ginagamit na rin yan, RFID. So, wala nang magbabayad, dire-diretso na. At ito ay necessity. Ito'y kailangan. Ito'y necessity. So, since that necessity is approached in a sa'yo, kailangan mo ito. So, itong vaccine, kailangan mo ito. Amen po ba? Kasi hindi ka makapasok sa trabaho. Kapag ka pumasok ka sa trabaho, wala kang vaccine. So, magbabayad ka ng napakalaking halaga para sa test mo. Di ba? So, sasabihin ba, ay siguro mas painam na magpa-vaccine tayo. So, willfully, magpapa-vaccine ka. So, hindi pa ito yung 666. Kasi hindi pa naman nag-rapture eh. Hello, hindi ba kayo? Iba sabi, 666 na ito. Ano ba nangyari sa theology mo? Nauna 666 bago rapture. Ano pa mauna rapture bago 666? Bago tatakan. Hindi, di ba ito yung tatakan? Hindi yan. Ang naman in-injection ng kasabalikan. Tapos bumaba, umakyat yung
yung injection mo sa noo, pumunta doon sa kamay mo. Eh kung sa kaliwa ka in-injection na, alam mo, naglakbay yan, papunta doon sa kanan mo. Animated. So hindi pa ito. Kaya lang ito, kapatid, yung practice. At in the history of the world, wala pang nangyaring ganito. Yes. Hello? Wala pang nangyaring ganito. In the history of the world. Ngayon pa lang ito. Amen po ba kayo dyan? So kaya nga, huwag kang magpapatatak. Revelation chapter 14 verse 11. Okay, ano sabi riyan? At ang usok ng hirap nila, yun sa mga nagpatataka, ay papainan lang, magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapanghingahan, araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ayan. Now let me conclude my message. Okay. So the gospel of the kingdom of heaven has been preached. The gospel of the kingdom of heaven has been preached. From the first coming of the Lord Jesus Christ, nung siya ay nagkataon-tao, amen, in person na pumarito siya dito, at then doon nagpasimula yung tinatawag nating the grace period. At matatapos yung grace period pagkatapos ng rapture of the church. Yan. Hindi naman kasi pwedeng yung grace period forever and ever na yun. Amen ba kayo dyan? Kasi meron pang isa pang dispensation. That is the dispensation of the divine government. Yun na yung millennial government. That is the last dispensation. So, pang-anim kasi itong dispensation of grace. At ito yung pinakamahabang dispensation. Ang haba ng pasensya ng Diyos. Amen po ba? Then, after the rapture of the church, magkakaroon ng Battle of Armageddon. Then, after the Battle of Armageddon, establish yung dispensation of millennial government. Ayan. Ito na yung panahon na talagang ang Panginoon Jesus in person, siya na yung maghahari sa buong daigdig. Amen po ba? Wala nang hari, wala nang ano, kundi ang mangyayari ay kasama tayong maghahari kasama ni Kristo. So, huwag ka pahihiwan. Amen po ba? Okay. So, listen to the mystery of na sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma. Romans chapter 11 verse 25. Pasin nga ninyo. Romans 11:25. Okay. May basa. Okay, friends, may sapat na bilang lamang ng mga Gentiles ang papapasukin ng Diyos sa kalangitan. May sapat na bilang lang ng Gentiles. Yung pagmamatigas ng Israel, pansamantala yan. Tatagal lang yan hanggang makapasok yung sapat na bilang ng mga Gentile nations, mga Gentile people sa Panginoon. Then after that is tapos yung tinatawag nating grace period. Amen. So, ilan na ba ang Christian Hudyo? Dati nung nagsimula ang Christianity, nagsimula ang 1980s, ang mga Hudyo, ang mga Kristyanong Hudyo ay nasa 1 to 2% lang. Pero ngayon alam niyo ba, 30% na ng Jewish nation is Christian na. 30% na. Pero meron pang 70% na hanggang ngayon nananangan pa sa kanilang yung 5 books of Moses. Okay? Ayaw nila tanggapin si Jesus. Kasi hindi nila matanggap na si Jesus. Wala daw double covenant. Covenant sila kay Abraham, tapos covenant sila kay Jesus. Walang dalawang covenant. Tapos na yung covenant ni Abraham. Amen. Yung application ng covenant ni Abraham, tinapos na ng Diyos yun. Pinasok na yun yung covenant. That is the covenant of Jesus Christ. Through Jesus Christ. Amen po ba kayo dyan? So sabi niya, kapag dumating na yung bago, naglalaho na yung dati.
Ayan, okay, so marami tayong pag-uusapan tungkol dyan. Friends, may sapat na bilang lamang ng mga non-Israelites ang tatanggapin ng Diyos. Then afterwards, the rapture will come to pass. Yun na yung tinatawag nating end of the grace period. So during this, the tribulation, pag sa panahon ng tribulation, mga kapatid, ang Israel ay pahihirapang mabuti ng buong mundo. Sa ngayon, kapatid, ang daming galit sa Israel. Let me share to you yung mga bansa na nagtitipon-tipon na ngayon para labanan ang Israel. Okay? Ito yung mga bansa na nagtitipon-tipon na ngayon, mga kapatid, para labanan ang Israel. Okay, so ano yan? Let me share to you yung mga bansang yan. Nasaan yun? Teka ha. Nandito yun eh. Tingnan mo ito. Kapag kailangan mo, nawawala. Yeah. Okay, tingnan natin yung mga bansa na nagtitipon-tipon na ngayon. Okay? So para makita ninyo lang. Share ko lang sa inyo ito, kapatid. Actually, marami yan eh. Kaya lang, ito lang yung nakita ko. Okay? So, ito yung pinakita sa akin ng Panginoon ng mga bansa na nagtitipon-tipon ngayon to fight Israel, para labanan ang buong Israel. At nagagalit kasi sila sa Israel eh. Sa totoo lang, kapatid. Nagagalit sila sa buong Israel dahil dun sa parang hindi ko malaman kung naiinggit ba sila or ano ba yung nangyayari sa kanila. Sila ba ay nagkakaroon ng tinatawag nating galit sa bansang Israel. Okay? So, praise God. Hallelujah. Yan. Okay. So, sandali lang. What are these nations na galit sa Israel at nagtitipon-tipon na sila? Okay. Nilagay ko na dito eh. Kinopya ko na eh. Kaya lang nagtago yata eh. Ayaw mo booking eh, no? Sabi niya, binubuking mo kami, di siya. Ano naman yun? Ito. Yan, okay. So, ito yung mga bansa na nagtitipon-tipon na. Okay, isa-isayin natin. Una, the European Union. Ang European Union, ito yung dating Tiro at Sidon. Diba? Yung mabasa niyo sa Bible yung Tiro. So, these are the European Union. Yung magkakasama yan. Kasama Italy, kasama yung basta yung lahat ng mga bansa na gumagamit ng perang katulad nung ano yun? Euro money. So, European Union. Germany, naghahanda na sila. Italy, kasama sila. Okay? Greece, kasama sila. China, ito yung cheating. Yung sa Tyre, Assyria, that is Germany. Chaldea, that is Italy. Javan, that is Greece. Chittim, that is China. Tarsis, that is Japan. Tubal Mesek, that is Russia. And Egypt. Lahat yan, naghahanda na under the leadership of Russia. Russia ang mananawagan sa lahat ng ito upang digmain ang Israel. Yes. At ito po, kapatid, yung nakahanda na, nakaready na sila. Ready na yung lahat ng kanilang mga armas na gagamitin nila to destroy Israel. Kaya binigay ng Diyos sa Israel yung kaisipan na gumawa sila ng mga pangharang sa missile. Okay? Yung Iron Dome. Na pag lumipad ang missile, sasalubungin ng Iron Dome. Nagulat ang buong mundo sapagkat saan nakakuha ang Israel ng ganun? Paano sila naka-invento ng ganyan? So walang missile na bumabagsak sa Israel. Sa dahilan kapag nakaamoy ng init yan, ng init ng missile, sasalubungin kagad ng Iron Dome
At kaya sa ere pa lang sumasabog na yung ano, ang Israel lang ang binigyan ng Diyos niya. Preparation sa kanila. Kasi talagang sululusog ang iba't ibang bansa. Yan po ay nakasulat kung inyong babasahin ang Ezekiel chapter 38 to 39. The whole chapter 38 and the whole chapter 39. Makikita nyo dyan. Sabi ng Diyos, ilalagay ko sa iyo Gog, pinuno ng Magog. Gog is the leader of Russia. Magog is the nation, the whole nation of Russia. And yung Tubal, yun po yung mga tinatawag nating union ng Russian Confederation. Okay, so makikita natin dito na pagkatapos ng second ng rapture of the church, darating na yung second coming. But second coming as hindi kaagad mangyayari. Dadaan ng Israel sa 7 years tribulation. Pero sabi ng Diyos, kung hindi pa iiksiin yung panahon na yun, yung 7 taon, walang maliligtas na Israelita. Walang maliligtas. Kasi ang target nila talaga, ubusin ng Israel. Okay? Yun ang target nila talaga. Hindi ko alam bakit ganun sila nagalit sa Israel. Okay? So makikita, let me differentiate the difference between the rapture and the second coming. Sa rapture of the church, hindi siya bababa sa lupa, si Jesus. Sa rapture of the church, hindi bababa si Jesus sa lupa, tayo ang kukunin niya paakyat doon sa kalangitan. At hindi siya makikita ng lahat ng tao sapagkat ang makakakita na sa kanya ng mukhaan ay mga Christians na yung sa rapture. So makita natin siya ng mukhaan. Amen po ba? That is the rapture. Matatandaan nyo lagi ko sinasabi sa benediction. Makita natin, hanggang makita natin siya ng mukhaan sa rapture of the church. Amen. Then the second coming is after 7 years of tribulation and great tribulation, bababa si Kristo sa lupa, kasama tayo, at makikita ng lahat ng mga tao sa lupa. Ang purpose ng second coming is to save Israel sa Battle of Armageddon. Okay. So ang purpose ng pagbaba ni Kristo sa lupa is to save Israel. Kasi ang Israel ay luluhod sila sa Panginoon. During the time of the Great Tribulation, masyado na silang maapi at they will humble themselves before God and God will start the millennial government, the Battle of Armageddon. Bababa tayo within the 7 years. Kasi actually, hindi lang naman 7 years yan eh. Marami pa yan eh. Mahaba pa yan. Kanya lang, alang-alang sa Israel, alang-alang sa mga tinawag ng Diyos sa Israel, sa mga elect, paiiksiin yung panahon niya. Ang pagpapaiksi niyan ay pagbaba ni Kristo sa second coming. Mababasa niya sa Zechariah. If you will read the book of Zechariah, ay bababa siya doon sa Olive, sa Mount of Olives, kung saan siya umakyat. Sabi ng dalawang anghel, bakit kayo nakatingala mga alagad ni Kristo? Yung itong nakita niyong Panginoon na umakyat sa langit ay bababa rin tulad ng nakita niyo ngayon ng pag-akyat niya. So doon sa Mount of Olive, doon siya bababa. Kaya ang 700 club, kapatid, nagtayo sila naglagay sila ng satellite doon sa King David's Hotel. Katapat na katapat nung Mount of Olives. Okay? Doon sila naglagay ng satellite. Aabangan ng satellite nila, open yan, 24 hours, 24/7. Open yan satellite nila. Para pagbaba ni Kristo, kitang-kita siya sa buong mundo. Although wala na yung mga Kristiyano ng 700 Club, wala na yung mga Kristiyano, kundi nandun na, pabalik na. Amen po ba? So mga kapatid, maging sa Acts chapter 3 verse 21, sabi niya, when the heaven must receive, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things. Kailan ito mangyayari? No, what God had spoken by the mouth of all His holy prophet since the world began. Again, kailan ito mangyayari? Tingnan natin ang scenario. So, the resurrection of Christ, the head of the church, the groom must be received first doon sa langit. So, sa ascension niya. Tatanggapin muna siya doon sa kalangitan. Amen po ba? As at the rapture of the church, the body of Christ, the church, will be taken also in heaven. Yeah. Magjo-join ang head at ang body. Amen po ba? Magkakaisa ang head, si Jesus Christ, at ang body, ang church. Ang groom, si Jesus, at ang bride of Christ. Magkakaisa.
So ito yung mangyayari sa rapture of the church. Nauna nang umakyat si Jesus sa langit. Di ba yun ang sinabi niya sa John 14? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sabi ng Panginoon, I go to prepare a place for you. Hindi niya ito sinasabi lang sa 12 apostles. Sinasabi niya ito sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo. I will go to prepare a place for you. So ito yung nangyari sa ascension of Christ. Then verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. This is the rapture of the church, so the rapture of the body of Christ, the rapture of the bride of Christ. And where I am, there ye may be also. Sabi niya, kung saan ako naroon kayo. Hanggang kailan siya tatagal doon? Hanggang kailan tatagal doon? Then, yung 7 years na yun. So, iaalis ang Kristiyano rito, sa daigdig na ito, bago simulan yung Battle of Armageddon. Amin po ba kayo dyan? But, unfortunately, maiiwan ang Israel dahil hanggang ngayon naghihintay pa rin sila ng Messiah nila. Hindi pa nila tinanggap si Jesus as their Messiah. They rejected Christ as the Messiah. Naghihintay pa rin sila kasi hindi na matanggap. Bakit? Sino ba ito? Galing ito sa Galilea. Wala namang mabuting nanggagaling sa Galilea, sabi nila. Di ba? Saka anak ito ni Maria. Saka ni Jose. May pagbibintang pa nga sa kanya. Nagtaksil daw si Maria kay Joseph. Nakipagtalo siya sa isang Roman officer. Kaya naanak siya. Tignan mo yung kalukuhan itong mga taong ito. Binisira nila yung credibility ng Panginoon Jesus. Sasagutin nila lahat sa bisya. Okay? So John chapter 14 verse 4, and whether I go yet you know. Kung saan ako pumunta, malalaman niyo. Verse 5, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest. Hindi namin alam kung saan ka pupunta. And how can we know the way? Then Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except by me. Now this truth, that He is the way, the truth, and the life, ito yung hindi matanggap ng Israel. Kaya hanggang ngayon, hindi sila lumalapit sa Panginoon. They didn't accept Christ as their Messiah. Hanggang ngayon, kapatid. Hanggang yung oras na ito na ako nagsasalita sa inyo. Amin po ba kayo dyan? So ito po. The head, the groom, the Christ, and the body of Christ, the church, ay magkakaroon ng tinatawag nating union. Magkakaisa. At ito yung mangyayari sa rapture of the church. Amin po ba? Now, then the second coming of Christ and the church will come to rescue Israel in the Battle of Armageddon. Ayan. So, brothers and sisters, the Battle of Armageddon will follow next after the 7 years tribulation. And kailan magsisimula ang tribulation? After ng rapture. And kailan mangyayari ang rapture? Malapit na. Kasi yung sinasabi ng Panginoon na mapapahayag ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo sa buong daigdig. Then, babalik tayo sa question. Hindi pa ba naipahayag? Naipahayag na po. And the end shall come. The end of the grace period shall come. Friends, tapos na yung end of the grace period, yung end na sinasabi niya ay magaganap na at the rapture of the church. Christ and the church will be reunited literally. Amen. So Israelite people na di pa tinanggap si Jesus as their Messiah will suffer the tribulation in the hands of the Antichrist. Within the 7 years of tribulation and great tribulations, Israel will humble themselves before the Lord Jesus Christ, and they will accept Jesus as their Messiah. Then Christ and the church will come to rescue Israel in the Battle of Armageddon. Friends, let me read the book of Zechariah. Sa araw na iyon ay ipagsasanggalang ng Panginoon ang mga nananahan sa Jerusalem. So this is the capital city of Israel. At siyang mahina sa kanila, sa araw na iyon ay magiging gaya ni David. At ang sambahayan ni David ay magiging parang Diyos, parang anghel ng Panginoon
sa harap nila. Okay? Verse 9, at mangyayari sa araw na iyon na aking pagsisikapang gibain ang lahat na bansa na naparoon laban sa Israel. Okay, yung sinasabi ko sa inyo na ang mga bansa magtutulong-tulong sila to destroy Israel. So sabi ng Diyos, gigibain ko sila. Amen po ba? Then verse 10, at aking bubuhusan ang sangkabahayan ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing, at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinaglagpasan. So si Jesus Christ yung tinus mo na ng Roma. So lahat ng mga, pati mga Roman Empire, the whole Roman Empire, kasi marirevive ang Roman Empire. Actually, revive na nga sila. Amen? The revived Roman Empire. Ayan. So, tutusukin, yung tumusok sa kagiliran ng Panginoon, makikita siya. Makikita siya. Okay. So, ang tinutukoy niya hindi tao, kundi yung Roman Empire. Amen po ba? Okay. So, at sa araw na yun, babalik ang Panginoon, at sa araw na yun, ay magkakaroon ng malaking pagtangis sa Jerusalem, na gaya ng pagtangis kay Adad Timon sa libis ng Megiddo. So that is the place of Megiddo. Doon. Kasi alam niyo ba yung Megiddo, yung lugar ng Megiddo, bago tayo mag-pray, ha? Yung lugar ng Megiddo, kapatid, kung ito yung Israel, i-illustrate ko lang sa inyo, ito yung Israel, merong part na ganyan. Amen. Ganun. Pag tingnan niyo yung map of Israel, ganyan, parang Pilipinas yan. Okay, so baba, Galilee sa taas, Samaria sa gitna, Judea sa ibaba. Then, sa banda rito, meron ganyan. Meron pa ganun, tapos pa ganito. Amen. So, ang lahat ng mga generals ng mga army sa buong mundo, tinatarget nila yung paganito. This is the Mount Megiddo. Kasi kapag diyan ka nakapwesto, sabi ng isang general ng US, kapag diyan ako nakapwesto, matatagumpayan ko lahat ng digmaan. Mapagtatagumpayan ko lahat ng digmaan. Kasi yan, kitang-kita mo yung buo na yan. Alam mo kung saan nanggagaling yung mga aeroplano, alam mo kung saan nanggagaling yung mga barko, alam mo kung sino lulusob sa iyo. So, pinaka-the best, kunin mo yung Megiddo. So, ang kukunin ng buong mundo, yung lugar ng Megiddo. At doon bababa ang Panginoon to destroy yung mga bansa na yan na lulusob sa Israel. Kasama ang mga anak ng Diyos. Amen. So brothers and sisters, gusto kong marami pa sana ito, kaya na let me cut this na dito pa lang. Malapit na dumating si Kristo. Whether you like it or not, darating siya. Anytime from now, darating siya. Amen po ba kayo dyan? Kasi yung end of, yung preaching of the gospel of the kingdom, naipahayag na. Then the end shall come. So ang hinihintay na lang natin yung lapit noong pagkatapos ng gospel of the kingdom sa kanyang end ng gospel of the kingdom, ng gospel ng tinatawag natin yung grace period. At very very close na tayo dun sa pagtatapos ng grace period. Kasi yung gospel of the kingdom naipahayag na sa buong mundo. Yun naman ang sinasabi ng Panginoon. Kapag ang mensahe o ang ebanghelyo ng kaharian ay naipahayag na sa buong daigdig. Hindi sinabing kapag tinanggap na, hindi kapag naipahayag na. Wala ng bansa sa ngayon na hindi narinig na merong Jesus. Lahat narinig na. Kasi kaya nga bata, tanongin mo, kilala niya si Jesus. Amen po ba kayo dyan? So kapatid, this is the time na dapat talaga seryosohin na natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Wala na yung papetik-petik. Wala na yung saka na lang. Yung pahinga-pahinga muna. Baka maabutan ka, nagpapahinga ka. At ulitin ko, wala akong second option. Amen? Sige tayo natin tumayo. Thank God kasi ikaw, ako, tinubos na tayo ng Panginoon. Nasa iyo na si Kristo, tinanggap mo siya as your Lord and Savior. Pero kung ikaw ay good the past sa pagtanggap mo kay Kristo, you can follow me. Pwede ka sumunod sa akin sa panalangin. Gusto mong tanggapin si Jesus as your Lord and Savior at mag-commit sa Kanya muli. Hindi naman masama na ipahayag mo muli si Jesus na iyong Panginoon. Amen po ba?
Hindi naman yan kawalan ng pananampalataya. Ito ay isang paghahanda pa rin natin sa ating sarili na inais natin na kilalanin si Jesus as our personal Lord and Savior. Sa panahon ngayon, kapatid, ang daming nanghihina ng pananampalataya. Sinabi naman niya ng Apostol Pablo na sa huling araw maraming katalikod sa pananampalataya. Maraming panghihinaan ng loob. Sabi ng Panginoon in the book of Matthew chapter 24. Maraming tatalikod, maraming panghihinaan ng loob because of this worldwide pandemic. Actually, hindi lang ngayon nangyari ang pandemic, kapatid. Ang pandemic ay nangyari na rin noong 13th century doon sa Black Death. Okay? Naalala niyo yung Black Death, yung kuto ng daga na kumalat at 500 million ng mga tao sa buong daigdig ang namatay because of the kuto ng daga. Okay? So, pero ngayon ito'y grabe. Mas grabe ito, kapatid. Amen. So, lahat ng kasulsulukan ng mga bansa sa buong daigdig, kinamaanan ito. At ito na yung sinasabi doon sa Revelation na paiirali ng Panginoon yung sabi niya yung virus, yung pandemic sa buong daigdig bago yung tinatawag natin Laodicean Church. And the Laodicean Church is ito na, kapatid, yung pagkakaroon ng mga Kristiyano ng pagiging laylo, lukewarm church, lukewarm faith. Ayaw ng Panginoon na makita niya tayo sa lukewarm faith natin. Sige po, nais mong buksan ang puso mo sa Panginoon. Maski kayo na nandiyan sa inyong bahay, gusto niyo sumunod sa panalangin, maaari kayong sumunod sa isang panalangin. Sabihin lang natin lahat, Panginoong Diyos, sumasampalataya po ako na si Jesucristo, ang iyong bugtong na anak, ay ipinagkaloob mo upang ako'y tubusin sa aking kasalanan. At dahil sa iyo, tinatanggap ko si Jesucristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Pagharian mo po ako, Panginoong Jesus, at bigyan mo ako ng katatagan hanggang sa dumating ka. Salamat po sa iyo, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Ako na lang mag-pray. Heavenly Father, maraming salamat sa iyo sa mensaheng pinahayag mo sa amin, sa paghahanda namin lahat ito, Panginoon. That many churches today, Lord God, is focusing on this message, Lord. And we pray, Father God, that ikaw po, Diyos, ang siyang magbukas ng opportunity sa maraming mga tao, Panginoon, upang makilala ka. Since na ito pong grace period ay malapit na magtapos, Panginoon. So amin pong dalangin ng Diyos na samahan mo kaming lahat, Panginoon. Kalakasin mo kaming lahat. Patatakin mo ang aming pananampalataya. Maging yung mga kapatiran namin, Panginoon, na dumating na sa panahon ng pandalamig. Bigyan mo silang muli ng init ng pananampalataya at sila po, O Diyos, ay muling magbalik sa paglilingkod sa iyo, Diyos. Aming dalangin, Panginoon, na ikaw po ang siyang umabot sa bawat isa at bigyan mo kami sa aming puso ng desire, Panginoon, na hintayin ka, O Diyos. Panginoon Jesus, salamat po sa iyo. Salamat sa mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa ministry, Panginoon. And we pray, Lord God, that you will bless them bountifully, Lord, sapagkat sila po ay hindi tumitigil na suportahan ng iyong gawain. Thank you so much, Lord God, that minsan pa hiniling namin sa iyo, ipagkaloob mo sa amin ng iyong pagbabasbas. Ating itaas ang ating mga kamay. At ngayon ay tanggapin natin ang masaganang biyaya ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpalain ka ng Panginoon, pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. 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 God bless you po. Pagpalain tayo ng Diyos.